emaratization rule tayo. Before, sa bawat 50 employees, isa ang lokal. Ngayon, nagbago na siya ng every 20 employees, isa ang lokal. So, ibig sabihin, hanggang 19 na expats, then isa yung lokal. Tanong nila, ano yung gagawin? Ano yung impact? Anong pakialam ko dyan? Number 1, yung mga bumili ng partner's visa. Siyempre, alamin nyo kung ilan yung nakabisa sa inyo kasi magkaka-fines kayo. Pangalawa, yung mga bumili ng freelance visa, maaaring magsarado yung mga kumpanya na yan. Kasi, hindi nila kayang i-afford na magbayad ng ganong kalaking sahod para sa mga lahi, ibang lahi. Pangalawa, maaaring magbawas ng empleyado at mag-automate ng mga trabaho. Kasi, to lessen yung expenses. Pangapat, maaaring i-cancel yung mga visas na more than, kung 19 employees lang, kakancel nila yung from 20 pa above. To cut the cost and to ensure na hindi sila magkaka-fines. Or, mag-hire na lang sila ng lokal, then bayaran yung sahod nun. Siyempre, minimum sahod nila malaki talaga. So, pag-isipan ninyo, kausapin ninyo yung mga taong binilhan nyo ng freelance visa, ng partner's visa, kung safe pa ba yung company. Kasi, sa mga kaso namin, lagi namin ini-inform lahat na ito yung nangyari, ito yung impact. Hindi lang yan. Yung corporate tax, lahat ng kumpanya na kumikita is kailangan mag-register sa corporate tax. Saying that, maraming mga fines na lumalabas na hindi kayang i-bear ng mga company or hahayaan na lang kasi nung iba. Kasi yung iba naman, nagbenta lang nangumisyon lang. Wala silang pakialam. Sa amin, ini-inform talaga namin na ito yung maaaring mangyari. So, tanungin ninyo, ano ang impact ng mga batas?